ang makakasama ho natin mula sa Office of Civil Defense Region 11. Direktor si Rajuman Lourdes po ito ng RMNDZ XL Manila. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Good afternoon Direktor, sa lahat. at totoo ba yung mga nakita namin na mga footages? Talagang may mga ilang lugar na talagang binaha sa area ng Davao? Oh, totoo. Since nung Friday, that was a Friday, yung 24, Ito, yung tumama yung habagat sa Davao City, dalawang river channel ang binagsakan ng tubig galing sa kabundukan ng Davao City, yung Talomo River and Matina River. Ngunit yung Talomo, yun ang mas marami at umapaw talaga. Kaya from the mountains going down, lahat ng mga communities na dinaanan ng Talomo River, nag-overflow, at yun, yung nakita ninyo mga videos and photos. And later on, may mga reported landslides din. Mga 2 days after, late report ng local disaster office. No? So, but the response was very good, no? In terms of barangay disaster responders, volunteers, city disasters, our Bureau of Fire, police, at mga stakeholders ng Regional Disaster Council, together with the City Disaster Council, lahat naman maganda yung response. Opo. Ngunit, siyempre masakit din sa mga tinamaan kasi they never thought na tatamaan sila kasi walang ulan sa baba. Mayroong ulan mahina dito sa lowland, no? Sa urban areas. Mahina. Well, ang explanation ko diyan sa interview sa akin, kasi habagat yung tumama. Ang habagat is from the west. So, western side ng Davao City kasi is our mountainous areas. Unlike kung sa eastern side, Pacific o yung dagat, no? Yung natin, Celebes Sea, pati other parts of Davao region, Pacific Ocean. So, ngayon yun, kung nandito ka sa urban area, bakit mo ba? Hindi mo nabantayan. At saka hindi sila sanay na may baha. Mag-monitor nung yung warning. Kasi hindi nga binabaha dati-dati. Diba? Oo. So, Direktor, para malinaw lang po sa amin ha, ang tumama dyan habagat, hindi po yung Quiapo. Ay, hindi. Lumampas na yung Quiapo eh. Habagat. Habagat na. Kahit nasa Pag-asa yan naman ang sinasabi. Habagat ang problema. Okay. Ngayon may pumasok din na Easterlies since yesterday. So magbabangga si Easterlies at si habagat. So ang nakita ko the past 2 days, hindi na southern part of Davao, hindi na southwest, medyo northern part of northwest of Davao City na yung mga river channels ng Bunawan, Lasang, yun na naman sa northern part of Davao City. Yun ang umapaw, hindi naman umapaw, but mataas yung levels for the past 2 nights. Okay. Direktor, ilang mga residente po ang naapektuhan? Ilang barangay base po sa inyo pong data? Yeah, ang effects naman hindi naman gaano kadami, no. I think 6 or 7 barangays ang tinamaan at nag-evacuate nga sila. Then after a while, kasi pag yung madaling evening na, yung 12 midnight, 1 o'clock, so on advisory, umihina na yung flooding dun sa mountains. So dahan-dahan na rin humuhupa going down yung sa river channels at nawala na ngayong flood at bumalik na sa mga bahay nila yung mga tao. Ngunit may naiwan pa rin kung konti na lang. Okay. Ilan pa ho yung mga residente na sa evacuation center dyan sa Davao? Well, sa ngayon, hindi ko makuha talaga yung pero meron pa po? natin, no? Meron pa. So, yesterday, meron pa. Okay. Meron po bang nasawi or missing, sir? Yeah, yung nasawi, yung reported na isa, di ba? Reported na yon na nasawi dito banda sa Tugbok District dahil nagmumotor yon, inaabot siya ng flood sa daan at nawash away siya. Then there was one na reported responder na missing, pero apparently it was not true, hindi totoo. Okay. May isang patay, ito yung confirm, pero yung sinasabing missing, hindi to totoo. Hindi, yung sabi na responder na missing. Okay. Ito lang po yung nasa data po ninyo. How about more or less gaano kalaki po o lawak yung affected po at magkano yung nasira, naapektuhan, sir? Kasi yung magkano, that is the second phase of the
yung proseso natin. First, the response mode, no? Yung tutulungan mga tao, search and rescue. Kasi first objective mo yan, Opo. to save lives of people. So, rescue. Then, pag na-plaster na, tulong na, pagkain, lahat-lahat. Then, papasok na dyan yung evaluation ng kung magkano. So, that will take siguro the next 2 weeks pa yan, kung magkano. But there was one place there, yung Tugbok, talagang nagkuhan yung barangay doon, nag-declare ng disaster, then walang pasok. Kasi nga, sila yung bad day talaga, yung Okay. masama ang tama. Okay, so wala pa hong data kung magkano yung naapektuhan sa Oo. agrikultura o sa ating mga Yeah, kababayan. wala pa yan. Papasok yan sa post-disaster needs assessment of rapid evaluation ng disaster. Okay. Hindi pa yan phase natin. Nasa early, sa response pa tayo and early recovery. Director, as of this moment, maganda na po yung lagay ng panahon? Hindi pa rin. Ngayon, as may sunlight pero cloudy. Yun ang delikado. Pag itong clouds na ito, nakinitingnan ko, mamayang gabi ito, magkumpul-kumpul na ito. Tapos kung saan siya mabigat, doon bumabagsak. No? Kaya gabi, kasi sa araw, yun, makita mo, may araw. Director, bakit yung mga interview natin nawawala? DCXL. Pulso ng Metro! Oo, Director, tatawagan ka namin ha. Ito po yung kumalat sa social media kasi yung isang opisyal, si General Torre ba yun doon, di ba? Nag-post din siya, di ba? Sabi niya yung bahay niya raw dati hindi inaabot ng baha. So nagtaka raw siya, ba't daw ngayon binaha na sila? Ang daming same post kay General Torre na ganun din. Sabi nila, first time na binaha kami. Hindi naman kami binabaha noon. Tapos meron pa ako nakitang interview yung hindi na mapakinabangan yung bahay nila. Talagang wash out, no? Pinaka-posible na lang ibenta or lumipat sila. Sabi ni Director kanina, talaga raw maraming mga residente yung hindi nakapaghanda kasi hindi nga sila binabaha noon. So tandaan nyo ha, hindi po ito bagyong Quiapo. Ito po'y habagat. Alam mo, feel ko talaga Dan, dapat matakot tayo sa habagat, Minsan mas nakakatakot yung habagat kaysa po sa bagyo. Di ba? Thank you nawala na ng okay. Director, ulitin ko lamang po naputol po kasi kayo kanina. Dito po sa binabanggit po ninyo mga lugar na kumustahin ko lamang po kung may mga naiwan pa sa evacuation and kumusta po yung ating mga kababayan. Sabi niyo kanina, as of this moment, pangit pa rin yung weather? Yeah, cloudy. Ngayon, no? Oo. It's sunny but cloudy all over. All over the hemisphere, pati sa taas, cloudy. So, yung clouds na yan, mamayang gabi, magdikit-dikit yan. Naku. At kung saan yung mabigat, umuulan. Pero hindi naman ako kinakabahan dahil ang advisory na Pag-asa, there will be rains but brief lang. Okay. Brief. Director, paano niyo po paano niyo po Yeah. i-explain yung mga sinasabi ng mga taga Davao na grabe noon hindi kami binabaha pero ngayon binaha na kami. First time namin itong naranasan. Talaga bang Director, ganti ng kalikasan or may problema sa flood, control something? Okay, ganito yan. Okay. Siyempre, yung urbanization ng isang lugar, hindi natin napipigilan yan, di ba? Yung development. So, pag may mga development, like construction, ng mga housing, mga buildings, lahat-lahat yan, nababago yung takbo ng flow ng flood waters, either galing sa rivers, or kapag doon sa urban area tinatama yung ulan, dahil naman sa drainage system na hindi kinaya yung volume of water. So it's really the urbanization of the areas na concerned. Second, wala namang mabahaan kung ang mga tao wala sa tabi ng... Ibig sabihin, dalawang klase yan yung nasa tabi ng ilog, talaga tatamaan ka. No? Ngunit kung nandun ka sa mga subdivisions, talagang problema na yon sa ating mga flood control, pati sa drainage system. No? Pero kung yung mga tao sa tabi ng ilog, ano pa magawa mo? Nasa tabi ng ilog ka na. Di ba? Pero yung malayo, yung mga subdivisions na malalayo, pag awas ng tubig, supposed to be the drainage system takes care of it. But kung hindi rin nakayanan ng drainage system,
doon din, aapaw din sa mga subdivision. Mga subdivision, mga bahay ang Tama. tinamaan, di ba? Opo, Mga bahay ang tinamaan. Oo, mga kilalang tao nga nag-post sabi nila hindi naman kami binabaha noon, ngayon binaha na kami. Sa totoo lang, binaha nga ako eh. Pati kayo, sir. Ah, Yes. first time Yung din po. 2011, Oo. yung maraming namatay 2011, Opo. bumaha yung Matina River. Kasi along yung ang subdivision namin, yung Matina River ang nandyan, no? Oh. So, then naulit nung last week, May o June, Opo. naulit. Tapos, yung Friday, mabuti na lang, dahil hindi umapaw yung Matina River. Pero gumawa na ako ng mitigation ko sa bahay. Oo. Bumili na ako ng sandbag at pina-welding ko na yung gate ko para hindi pumasok yung tubig Okay. just in case mag-overflow ulit. Oh, Diba? So, ang campaign ko nga, while government has not really Prepared. implemented the JICA master plan for Davao, tinatamaan tayo na baha. So, mismo tayo, every family has to do his share. No, gagawa siya ng diskarte niya. Ang tawag natin yan sa Republic Act 10121, prevention and mitigation. Ibig sabihin, kung nasa tabi ka ng ilog, lagi ka binabaha, ba't nandiyan ka pa? wala dapat naman. lumikpon mo. Pero direktor, wala kasi silang mapupuntahan. Kaya nga that Oo. is now a problem of the government. Di ba? Tama, Kasi tama, sa tama. totoo lang, sa record ng MGB, the whole region, hindi lang Davao City, the whole region, more than 3,000 communities na dapat wala dyan. Nasa very high susceptibility to landslide and flooding. And bilangin mo yan sa national level, ilan yan? No? And this what's happening in Davao is a national picture. This is really yung part ng ating development at pagkulang ang ating community, society natin, yung mga tao, kahit delikado, magtayo ng bahay, Yes. binabaha na. Let's say, mayroong isang community dito, inimbestiga ko yung flooding niya, 15 years na siya pina-flooding. Sanay na kami dito, sir. 15 years na kami. Maliit pa itong anak ko. Pero sa ibabaw na kami ng lamesa natutulog. Alam na namin yan. Inaantay na lang namin humupa yung ba. I mean, this is a reality not only in Davao region, no? But totoo talaga ito. Tama. Oh. So kailangan meron tayong campaign. Ang gusto ko, kinakampanya ko kasi may ginawa na ang JICA. Master Plan for Davao. Hindi lang Davao City, yung Metro Davao. Hindi ko alam what happened. Alamin ko pa. But hopefully, it's already a master plan. So, dapat pupunduhan na lang natin yan, di ba? Kasi may nandiyan na yung engineering studies, feasibility studies, nandiyan na. So, I will campaign for funding for this, That's good. local, national, and even international funding. Hindi lang master plan for Davao City or adjacent, but lahat, ang campaign ko ngayon, lahat ng barangay, 1,100 plus barangay, must have a master plan for each locality. Then punduhan nila ng disaster fund nila. May disaster fund eh. Alam mo ba yung disaster fund? That's 5% ng iyong allocated budget. So lahat ng LGUs may mga disaster fund. Unfortunately, sa record ko kasi may record ako eh, maraming LGUs hindi ginagamit ang disaster fund. Supposed to be ginagamit yan, 70% yan, sa batas natin, Republic Act 10121, gagamitin yan for prevention and mitigation, mga canal, flood control, capacity building, training, bili ng gamit, equipment, lahat. Ang 30% iniiwan yan pag actual na disaster, yung response na. So, yan ang problem natin. May problema sa batas dyan. Kasi yung batas sinasabi, pwede mong taguin for 5 years. Okay. So yung ibang LGU natin, tinatago, pinaparami. On the 6th year, ginagamit na nila for other purposes which was allowed by the law. But in Davao region, sa tingin niyo po, may pagkukulang ng LGU? Mahirap naman mag-blame tayo. This is a societal problem. Okay, sir. This is a societal problem. Hindi ito problema lang ni Pedro ni Juan. This is kagaya na sabi ko, yung tao nakatira sa tabing ilog o sa bundok, landslide prone, doon pa rin siya, ayaw umalis. Marami ditong community sa Davao region. 200-300 families nandyan sa gilid ng bundok. Mayroon ding agencies natin government. Inimbestiga ko sa City of Mati. Tinayo yung 6 classroom building ba yun? 4 classroom building? Sa bundok. Nag-cut lang ng bundok, nilagay yung eskwelahan. Sabi ko, ba tinatayo to?
Sir, pag hindi namin ginawa yan, sir, yung pondo babalik na sa national, sayang. Hindi nag-apply ng building permit. Ayun, na-imbestiga kong city government. Nag-apply, hindi. DPWH, bakit niyo pinayagan? Kasi, sir, ang kontrata ng namin, the contractor is responsible for the building permit. Tinanong ko building ang contractor. Bakit kaya hindi nag-apply, sir? Kung mag-apply after na lang pag matapos na, sir. O, kasi kung hindi ma-approve, hindi, sayang daw yung project. Hindi pwede yun. Irresponsible, di ba? Very irresponsible. Kaya we cannot blame one. This is a societal problem. And ang appeal ko sa media, sa inyo, Opo. kagaya ngayon, let us not talk only of the incident. Let's try to talk about solutions to the problem. Let us ask the expert, mga palapox type, yung mga Yes. urban planner, mga developer, mga engineers. Tanungin natin. Let them talk kasi sila yung eksperto kung paano solbarin ang problema. Diba? Director, Hindi na lang tayo sa namatay, Yes. nasaktan, di ba? missing, opo. Kasi pag doon lang tayo, apat kasi yung strategy ng disaster management ng Pilipinas. Prevention, mitigation, preparedness, response, and rehab recovery. Malaking problema sa prevention, mitigation, and rehab recovery. Maganda na tayo sa preparedness and response. Kumukunti na lang namamatay, kumukunti na lang ang binabaha na hindi nila alam. Ngunit sa prevention and mitigation, scale of 1 to 10, siguro nasa 2 lang tayo. Yung rehab recovery nasa 4. Ang dami pang nasira nung araw hanggang hindi pa naayos. I have to tell the truth, di ba? Yes, that's good. Director, salamat sa oras po ninyo ha at kami po ay lagi makikipag-ugnayan po sa inyo. Director, mabuhay ka. Thank you so much. Okay. DZXL